So mga kuya, balita ngayon nasasampahan si Baste ng kaso. Ano ba ito? Well, mamaya pag-usapan natin yung mga banat ni Baste. Hinahamon talaga niya ng drug test. Talagang lumalakas yung panawagan, no? Drug test lahat. Actually, yung kapatid ni Mayor Baste, si Kong Pulong nag-propose na po ng bill. Sino ang unang nakapag-idea niya? Kung Pulong, nanonood ka ba sa channel ko? Special mention. Pero siguro ganun lang naman, pare-pareho tayo ng line of thinking siguro. Sabi ko nga, para maiwasan na maulit ang kasaysayan na tayo ay nag-upo ng adik, kailangan, filing of candidacy pa lang, may isa-submit na silang requirement na i-require na ang drug test result, hindi yung pang 2 minutes kundi hair follicle. And also, kung sa mga private companies, di ba, katulad sa amin, sabi ko nga sa inyo, no, kayo nagtatrabaho, ay merong mga pa-drug test thingy. Hold on. Pakikinggan natin si Mayor Baste mamaya, kasi video pala ito eh. Kung sa mga private companies, kailangan mo magpa-drug test, may mga surprise drug test pa nga mga atet kuya eh, di ba? Ganun kami, no? Gulat kami. Katulad ko, graveyard ang schedule ko dati sa trabaho. Nag-out kami ng alas 6, mga puyat na puyat kami, pero wala kaming choice. Paglabas namin sa production floor na may mga nurse na nakaabang, hindi ka pwedeng mag-out talaga ng company nang hindi ka muna dadaan sa drug test. Actually, medical exam yun complete. Kukunan ka ng dugo, puyat na puyat ka, malimit kung mabanggit yan. So, di ba? Kung ganyan sa mga private companies, dapat sa gobyerno din, ay isipin nyo, ang pinapasweldo sa nasa gobyerno ay pera ng taong bayan, dapat nagre-require ang taong bayan na ang mga naglilingkod sa atin or ang mga politikong ito, public servants, ay mag-undergo ng drug test. Okay? Pag-usapan natin mamaya ang banat naman ni PRRD kay Okay. Kay Kuting, patungkol nga po sa drug test. Ganun lang yun. Hindi pwede, hindi mo kasi sinasagot, Kuting. So, actually, yung kaso po kay Baste, mamaya natin pag-usapan yung kanyang mga banat kay Sandro at sa tatay. Ang kaso ni Baste ay pulis yata ang magsasampa ng kaso, mga atat kuya. Parang paninira. So, alam niyo na, feeling ko, hindi lang yung pulis naman ang nag-i-initiate nito, baka si Ma'am Shi. Dahil nga binabanat-banata ni Baste, di ba, ang anak ni Ma'am Shi. Pwede, no? Okay. Ay, lang. So, open ko lang ang article to. Sana mabasa ko, di ba? Bisaya, kasi ako Bisaya. Tagalog talaga ako. Hindi ako kay Balu magbisaya. Oy, parang mga Bisaya, mga dakog kuan. Dakog B. Dakog B, dakog bu. Dakog kuan ba, no? Mga Bisaya nga, dako kaayo ang kanilang manggad. Dako ang ilang uma or whatever. Saan yan? So here's a balita thingy. What? Mamaya ito pag-usapan. Dito muna tayo, mga kuya. Si Mayor Baste. Ayan, nasa ano naman natin, nasa thumbnail naman. This is from Mindavote. Basahin ko kung maiintindihan ko, kung di man bahala na. Mayor Baste Duterte. Mayor Sebastian Baste Duterte on Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre. Ang haba ng pangalan. Brigadier General Nicolas Torre III's plan to file a case against the mayor for calling him a professional liar. Tinawag pala ni Baste na sinungaling yung Nicolas Torre III. Maybe I'll find a photo of this person daw. Ito yung kamukha ni Anis. Ni, who's that, Pares? Diwata, right? What's the name again? Nicolas Torre III. Sige. Nicolas Torre III. Ano ang pagmumukha? Oo nga, kamukha ni Diwata Pares.
Tinawag kasi ni Baste na sinungaling ito, ang taong ito. May pagka-tsaka siya, no? May pagka-chararat Mr. Disco siya. Chararat Mr. Disco, Mr. Disco, Mr. Disco. Sabi nung kantong. Disco, oh disco, Mr. Disco Man. Pwede ka bang makapiling? Parang dito lang talaga ako malakas ang loob kumanta talaga. Sa aking pagsasayaw. Chararot! Sino ang kumanta niyan mga tat kuya? Paki-comment na sa comment section. Chararot ba yun? Parang hindi naman chararat. Ito yun. Kamukha ni Diwata Pares. Tama ba? Sino kumanta? Maitumon jud siya, no? Murag kuan jud siya, murag nugnog ba siya? Kanang kuan, kanang darkness man siya, no? Oh. Yeah. Hawig siya ni Diwata Pares naman. Thank you po AKA for pangkuwafe. Oh. So ito ay parang bagong, baka parang na-assign sa Davao, tapos parang siga-sigaan doon. So nababad trip siguro si Baste. Di ba may mga nirelieve na mga PNP majors yata ang Davao Police Station. And siguro sila yung pumalit, ganyan ano. So imbyer na si Baste dito. So kakasuhan siya ng pulis na ito dahil tinawag niya ito si Diwata Pares na professional liar. Kung sinungaling talaga ano nga ang sinungaling sa Bisaya? Ang balaan ko lang, ang sinungaling, butigon, no? Butigon kaayo, di ba? Purinon. Ano ba sa salita niya? Tatay ni Diwata. The mayor even called for Marcos Jr. to include one of his sons whom the younger Duterte didn't name. Hindi naman pala pinangalanan ni Mayor Baste kung sino yung anak ni Kuting na dapat magpa-drug test. So baka yun ang dahilan, baka sasampan ng kaso si Baste, no? Yun talaga yun, no? His remarks was in reply to a question for a possible new demolition job against him, reiterating it is the easiest way to settle the matter. 2 days ago in his program, streamed from his YouTube channel, kay Congressman Marcoleta also called for Bongbong Marcos to undergo the most effective, trustworthy, and concluding drug testing that may include the hair follicle method. Yun nga po, lumalakas na yung panawagan. Even kung Marcoleta. Mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. So magiging resulta ngayon Jen, magiging payapa tayo. Wala nang mahihinto na issue ng droga. Biglang mahihinto yan. Yun ang kailangan natin. Sabi ni Kong Marcoleta, no? Si Mayor Baste. Ikaw na po initan sa Mayor. Ikaw ang target sa division job. Gusto mo, may nahurot na may napandaon sa kunyawa. May makuha nila. Ina-edit ka rin kong picture ng gagawin. Cooking ko ng buwan. Katok. Kadali ra anak. Pa-drug test na hair follicle. Yun. Dungan ta, kamo. Buwan na mo anak. Dungan? Imong anak? Sus. Mayroong tama ba pagkarinig ko? Sabi ni Basti ay may mga in-edit na picture na si Basti ay nagko-cocaine daw. May mga ganyang fake news pala, nag-i-edit ng picture. Sino ba talaga ang nagko-cocaine, di ba? Winagayway na Miss Maharlika ang result ng forensic test doon sa video. At yung video hindi altered, hindi edited, hindi deepfake, original, raw. Sino ngayon ang totoong nagko-cocaine? Yung di ba, yung kanyang suot ay parang olive green, and then sumandok siya ng very light, di ba? Sumandok ng gayon. Tapos, gumayon. Yun. Tapos pati imong anak. Ay, sino kaya sa anak? Mamaya na pag-usapan niya. So, yun pala yung mga ganap. At ngayon po, ay sasampahan si Baste ng kaso nung kamukha ni Diwata Pares. Bakit tinawag niyang professional liar yung NPA? Ano kaya pinagagawa ng NPA to? Ano kaya bakit tinawag na professional liar ni Baste yung pulis na yun na kaitim-itim? Well, parang hari-harian daw yan ngayon sa Davao di ba? Well, baka na-assign nga doon. Naalis yung mga dating pinagkakatiwalaan ng mayor ng Davao City, di ba? Yung matatagal ng mga major na loyal sa mga Duterte, mga major police and whatnot.
na loyal sa pamilya nila at maganda naman ang trabaho, alam niyo naman ang Davao ngayon target, 'di ba? Yan may tawag sila diyan eh. Parang testing ground daw nila ngayon ang Davao for martial law. Martial law na hindi dinideclare pero ginagawa at ine-execute na. Ganyan kasi nangyari sa Davao, ang daing mga sundalo ngayon doon ikot-ikot sa KOJC compound, 'di ba? And ang Davao ay parang sinasakal ng mga men in uniform at kung ano pa man ang pinagagawa. Na parang mahirap gumalaw ngayon sa Davao, may mga NBI, merong FBI na naka-uniform ng NBI. May foreigner ang suot-suot ay NBI uniform at kung ano-ano pa. Mukhang ang Davao ay tinitiktikan at wala nang laya. Buong Pilipinas naman. Pero syempre, ang presence ng mga men in uniform na ginagamit as parang private army ng mag-asawang damonyo, ay nandun ngayon sa Davao. Nakaantabay, baka sakaling sumulpot si Pastor Quiboloy. Sabi nga ni PRRD sa interview niya kanina, ang number 1 na kalaban ng administrasyong ito, iisang pastor pero ang presence ng men in uniform, kasundaluhan, kapulisan, army, militar, ay ang lala. Wala namang private army si Pastor Quiboloy. Wala naman yan siyang, di ba? Wala naman siyang mga guns, mga goons and what not. Bakit parang ang administrasyon ni Kuting ay talaga nga namang mapagdududahan mong bangag. Tama ba mga ate at kuya? Teka, ito, basahin ko to ha. Bakit, ano yung masuko, magalit? Ito pala yung sabi ni Basti, iba yung binasa ko, yun na nga yata yung next topic natin. Nga nung masuko man siya, hilak man di ay. Ano yung nga, bakit naman siya magagalit? Tama ba? Hilak man di ay, ingon ani na siya, Diyos ko po, tulungan niyo ako sa translation ha. Siya man ang nisulo diri sa atong lugar, unya, nagtudlo-tudlo og naghimo og mga istorya. Siya naman ang pumasok sa lugar natin, nagturo-turo at gumawa ng mga kwento. Kaya siguro niya tinawag na professional liar. Sa totoo lang, gumawa ka man ng mga kwento, wala ka namang basehan. Translate ko na lang agad. Kasi Bisaya man ni Kung napatunayan mo lang sana na meron kang basehan, pero saan naman yung not worth responding na sinabi mo sa simula? Basahin ko nga sa Bisaya. Ngano nagsigi man gihapon ka og yaw-yaw diha, baka ngalngal pa rin ngalngal dyan, sabi ni Basti. Wala man kay na-prove actually, wala man kay tanan nimong gipang-ingon nga pointless og puro lang ka PR sa puro. Yun, yung mga pinagsasabi daw, puro lang pa PR, nagpapapansin na po, press release. Unya mo ingon ka, professional ka na pulis? Ba't sasabihin mo professional ka dun kay Diwata Pares? Nagpagamit ka sa administrasyon para isabotahe ang Davao, mauna ang tinuod diha. Yan ang totoo dyan. Nagpapagamit ka sa administrasyong Kuting and Butod para isabotahe ang Davao. Sa mga sinabi niya ni Baste, kakasuhan. Maanghang bumanat si Basti, mga tat kuya, no? Tama, Mayor, dapat sampulan mo sila. Ka-peaceful sa Davao, sila lang naghimo, kasamok, bayaran kasi. Totoo, no? Na one of the safest city, not just in the Philippines, I think all over Asia, baka nga all over the world, is Davao City. Tapos nandun ang presence ng pulis. Tapos ang hinahunting si Pastor Quiboloy. Or maybe gusto nilang hindi makakilos masyado ang mga Duterte. Kaya sila nandun. So, hitting multiple birds in one stone. Bakit ang paranoid ng gobyerno ni Kuting? Ano ang kanilang sinisinghot? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.